Ah, tayo nga po ay super blessed dahil biniyayaan po tayo ni Lord na makapasok year 2021 na maluwalhati. Ibig sabihin though may mga pinagdaanan tayo noong year 2020, but still, sa biyaya nga po ng Diyos ay we're still standing sa biyaya. At ito nga, tayo po ay pumapasok na at nakakailang araw na dito sa year 2021. And speaking of bagong taon, ay marami po ang nagsasabi na gusto nila na sila ay mabago rin. Hindi lang daw yung taon ang nabago, kundi maging sila ay mabago. Marami po ganun ng prayer, marami ganun ang nire-request kay God na, Lord, baguhin niyo po ako, Lord, ayusin niyo po ako. At sa Bible po, meron pong mga verses doon na makikita natin na may kinalaman po sa pagbabago. Sabi po sa Ephesians chapter 4, beginning verse 21 to verse 24, mabasahin ko po sa inyo. Kung talagang siya'y inyong narinig at kayo'y naturuan tungkol sa Kanya, yung Kanya ay si Jesus yon. Kung paano nga kay Jesus ang katotohanan, nang hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao, ang dating uri ng pamumuhay na pinasasama ng mapanlinlang na pagmanasa. Baguhin na ninyo ang diwa ng inyong pag-iisip at ibihis ninyo ang bagong pagkatao na nilikha ayon sa wangis ng Diyos, sa tunay na katuwiran at kabanalan. Si Lord po magpagpala sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Sabi po doon sa verses, tayo daw ay mga nakarinig na ng messages about Jesus, yung mga aral na patungkol kay Jesus, yung mga turo ni Jesus mismo, ito ay narinig na natin. At ang sabi po ng author ng Ephesians, kung yun daw ay narinig na natin, so marami na daw tayong na-realize. At ang mga terms na ginamit niya ay ganito, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. So parang inihahalin tulad niya sa damit yung pagkatao. Sabi niya, hubarin na ninyo yung dating pagkatao. Yung pagkataong hindi maganda, pagkataong, let's say, matampuhin, mainitin ang ulo, tamad, whatsoever, na hindi maganda. Yun daw ay hubarin na. At tapos, in verse 24, ang sabi po ng author ng Ephesians is, ibihis nyo ang bagong pagkatao na nilikha ayon sa wangis ng Diyos. So, ibihis daw, isuot yung bagong pagkatao. Actually, ito po ay magiging series natin. So, sa mga susunod pong Sundays, ay itutuloy po natin itong ating pag-uusapan ngayon na ang title po ng series ay 7 kasuotan ng bagong pagkatao. Pero syempre, dahil 7 siya, iisa-isahin lang muna po natin. At ngayon nga po, ay magpo-focus tayo dun sa isa. Okay? Actually, dun sa mga following verses po, binanggit doon kung ano yung mga 7 kasuotan ng bagong pagkatao. Pero, lalakdaw muna tayo. We will start with verse 28. Sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 28, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. Yan. So, dyan muna po tayo magsisimula, sa verse 28. But before that, let's pray. Father, salamat po dahil napakabuti ninyong Diyos. Salamat, Lord, kasi binabago niyo po kami araw-araw. Salamat po sa inyong sukdulang biyaya na patuloy na kumikilos po sa aming mga buhay upang kami nga po from glory to glory ay mapalapit pa sa iyo at makamukha ka pa namin. Lord, we want to be more like you. And Lord, we pray na sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita, hayaan niyo po marami kaming matutunan. Anoint and bless the lips of your servant as we bless the ears and the hearts ng mga makikinig. At salamat po, Panginoon, for we believe, tuturuan niyo po kami. Salamat po, Ama. We dedicate to you this day. We dedicate to you this service. Be blessed, O Lord. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name, Amen. Okay. So ngayon nga po,
Ihimayin natin yung verse 28 ng Ephesians chapter 4 at kumuha po tayo ng mga aral dito. Okay? Number 1, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Kasi yun po yung first part ng verse. Sabi po sa Exodus chapter 20 verse 15, huwag kang magnanakaw. Ito po ay kasama sa Ten Commandments. Alam naman natin na sinabi mismo ng Diyos doon na huwag magnanakaw. Alam niyo po, dalawa lang ang paraan para magkaroon po tayo ng anuman sa buhay na ito. Dalawa lang. It's either pinagtrabahuhan mo o ibinigay sa iyo. At kung wala sa dalawang paraan na iyon, hindi mo pinagtrabahuhan o hindi ibinigay sa iyo, eh di yan inakaw. At hindi naman po. Nakaw ka. Yes. Basta hindi mo pinagtrabahuhan o hindi ibinigay sa iyo, yan ay nakaw. Ano ba yung mga example niya? Yung halimbawa ay merong laging napunta sa inyo at basta nala ang nakuha ng kung anumang meron sa inyong bakuhan. Yung mga tipong pupunta doon sa puno ng mangga ninyo sa harapan, ipisil-pisilin at sasabihin ni, abay, hinog na. Ano naman yung sasagot mo? Ay ano ngayon kung hinog na kayo? Hindi naman yan iyo. Ay, Pastor, kadamot naman. Hindi naman madamot eh. Minsan naman talagang ang kailangan ipamukha doon sa mga tao na, teka muna, huwag mo naman basta kuhalit, di naman yan iyo. Okay? Ano pa? Yung may mga napunta sa inyong alagang pisilin ang guyaban, may malambot na. O kaya ay alagang amuyin ang langka at sasabihin, abay, mabango na, hinog na ata. Amuyin mo lang. Di hinog naman na nga, hinog na nga. Ay, ano, kumuhanin na ka. Ba't ka naman laging gusto mo pang malaman kung kailan kumuhanin? Meron mga ganyan. Naalala ko yung kwento nung nahuling nagnakaw ng kambing. At nung itinanong, bakit mo ninakaw yung kambing? Ang sagot nung nagnakaw nakita ko po itali, di ko po akalain may kambing sa dulo. Ay, sa gagaling. O kaya may nahuling nagnanakaw ng saging. Tinanong, bakit mo tiniba ang saging? Alam niyo kung anong sagot? Ay, hinog na ho. Ay, iyo ga yan. Iba't iba po ang uri ng pagnanakaw. Akala kasi natin, ang pagnanakaw o ang nakaw ay yung literal na nakaw lang. Pero sa totoo lang, may mga nakaw po na hindi natin alam na yung pala'y nakaw na. Ano yon? For example, yung nanghiram tapos hindi na sinoli. Ano? Yan yung nakaw. Bakit? Ano ba usapan? Hiram. Paghiram ay sinusole, binabalik. Ba't di mo sinole? Nakaw yun. Ano pa? Nanghiram, pero sinoli naman. O, di okay na yung pastor. Sinole, kaya lang sira na. Tapos hindi pinalitan o hindi binayaran. Ano tawag doon? Nakaw. Naalala ko po kung makakalimutan, meron akong pinakamumutyang drumsticks noon. Talagang yun yung binili ko, Regal Tip. Ako tuwan-tuwa. May bakal pa sa loob. Maganda, matibay, magaan. Quality. Tuwan-tuwa ako. That time kasi ko, bili ko 800. Para ho sa akin, yung mga ganyang halaga. Mga ano na yan, mahal na yan. Ito ang kwento. Iniram ho nung isang kapatiran at siya daw ho yung magda-drums. Practice. Sabi ko talaga naman ito, gusto mag-drums, walang drumstick. Siyempre, pinahiram natin. Aba, ay ubod lakas na ipinalo sa drums. At to make the long story short, ay naputol ang drumstick ni Pastor. Alam niyo po ba ang nangyari? Dinala po sa akin ni kapatiran yung naputol kong drumstick at sabi sa akin, Pastor, naputol po. Sabay abot sa akin. Sabi ko naman, naputol na. I am expecting na siya yung magsusorry at sasabihin niya na papalitan na lang niya or babayaran na lang niya, magkano bang bili ko doon. Wala. Wala. Basta sabi lang niya, Pastor, ito po ang drumstick niyo, naputol po. Naputol. Alam niyo yun,
nakakalungkot lang na hindi na-burden yung tao doon sa nangyari. Yun, ibinalik naman, putol nga lang. Ano lesson? Bumili ka na ng drumstick. Hiram ng hiram. Parang hindi ako nagagandahan talaga doon sa hiram ng hiram. Kaya ako nagtataka ako doon sa yung may cellphone pero walang charger. Yung hiram na hiram ng charger, teka, parang nakakapaisip may cellphone, walang charger, saan galing yan? Saan mo ba binili talaga yan? Parang nakakapaisip lang. Hindi ko rin makalimutan yung charger namin noon na laging hinihiram ng kapitbahay namin. Alam niyo kung anong ginawa ng mga kasama ko dito sa bahay? Nagsulat sa isang kapirasong papel ng uwi na me. Tapos itinape dun sa charger. Nakalagay dun sa charger, uwi na me. Pero alam niyo, hindi pa rin effective. Sinusundo pa rin namin sa kapitbahay yung charger. Hindi ko makakalimutan yun. Ano pa ba yung mga hindi natin akalain na nakaw pala? Bukod doon sa hiniram na bisinole o yung hiniram tapos yung binalik, nasira, hindi pinalitan o hindi binayaran. Ito, yung mga finders keepers. Yung finders keepers yan ha. Pag nakita ko yan, akin na yan. Bakit? Sa'yo ba talaga yun? Alam niyo, hindi ko pa makalimutan yung nung mga bata kami, yung pag nakakita, thieves. Ano ba ibig sabihin ng thieves? Yung mga magnanakaw. Ay, nako. Yung finders keepers, tapos di man lang nag-effort na hanapin yung may-ari. Yung, halimbawa, nakakita ng payong. Uy, payong! Tapos, ginagamit niya ng ginagamit habang nakikita niya na nakasulat naman yung pangalan ng may-ari doon sa gilid ng payong. Pero wala lang. Hindi siya nag-e-effort na hanapin kung sino yung may-ari. Ano pa, ang mga hindi natin akalain na nakaw pala. Yung nagbebenta tayo ng mga produkto, tapos hindi totoo yung claims natin about that product. Kung sasabihin natin, nakakaputi talaga ng skin, tapos yung pala, nakaka-an-an. So, hindi nakakaputi, nakakabilaw. Yung mga ganun, yung we're claiming that this product is effective, pero hindi naman pala. Pastor, nakaw talaga rin yun? Yes. Ninanakaw mo yung karapatan ng taong malaman ang katotohanan. Ninanakaw mo yung karapatan ng tao na mamili sana ng mas maayos na product kung dangan na nga lamang ay naloko mo kaya yun, bumili sa'yo. And that's nakaw. Ano pa? Ito, madalas sa church. Pero I believe na lahat ng nakikinig dito ngayon, hindi ka na ganito. Ano yon? Ano pa yung nakaw? You're not giving what is due unto God. Hindi nagtatides. Yan. Ninanakawan si Lord. Daming-daming nanakawan si Lord. Ano pa? Ito sa mga estudyante naman. Yung pinag-aaral ng magulang pero wala sa school, nasaan po, pastor? Nasa computeran. O kaya nakikipag-date. Paano kung naging nangyaring nakaw yung pastor? Aba, ang ating parents ay gumagastos para sa pag-aaral. Pero bakit hindi ka nag-aaral? Bakit nasa computer shop ka? Bakit nakikipag-date ka? Inuuna pa ang love life. So, yan, nakaw rin yan. Ito pa matindi. Yung graduate na, pero asa pa din sa magulang. Pastor, hindi naman ho ako nagnanakaw, nahingi naman ho ako. Yun na nga. Ninanakaw mo yung pagkakataon sana ng magulang mo mag-enjoy na ng kanilang retirement. Pero hindi nila magawa. Bakit? Kasi andyan ka pa rin nakaasa sa kanila. And that is nakaw. Yes. But it will set you free. Tuloy natin So that's the first part of the verse. Ang sabi, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Number 2 na tayo. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho. Ayan. So that's number 2. Kalooban po ng Diyos ang magtrabaho. Sabi po sa Exodus chapter 20, beginning verse 9 to 10, 6 days you will labor, but on the 7th you shall rest. 6 na araw, ikay magtatrabaho, pero sa 7th araw, ikay makamahinga. Yan yung sinabi mismo ni Lord. Gusto po kasi ng Diyos na nagtatrabaho ang tao.
Di lang niya ito gusto, ha? Actually, di lang niya ito gusto, pero iniutos niya ito. Ito po ay kasama sa Ten Commandments. Though hindi siya mismo command, pero, di ba, sa Ten Commandments, nakalagay doon, keep the Sabbath day holy. Di ba? Kasi nga, dinugtong ni Lord, 6 days you will labor, but on the 7th, you shall rest. Ayun yun. Yun yung kumpletong command. Kasi nga, doon lang tayo familiar sa first part. Keep the Sabbath day holy. Ibig sabihin nun, ikay magpahinga. Pero hindi na kumpleto. Kailangan kumpletuhin mo. Kasi ang sabi ni Lord doon sa following sentence, 6 days you will labor. 6 na araw, ikay magtatrabaho. Allowed ka magtrabaho, dapat nagtatrabaho ka. So kung 5 araw ka lang nagtatrabaho, blessed ka. Okay? Pero yun ay talaga as in 6 days. And on the 7th, you shall rest. Ang nakakatawa ho kasi ngayon, ang buong mundo ay nagtatalo kung kailan ba daw talaga ang pahinga. Pinagtatalo na ng mundo, sabi ng mga taga Middle East, Friday daw dapat. Sabi naman dito sa karamihan ng mga bansa, including ang Pilipinas, Linggo. Sabi ng isang religion, dapat daw Sabado. Ano ba talaga daw dapat? Ako, para sa akin, at least, you rest at least 1 day. Wala naman pong binanggit si Lord doon kung anong araw sabi on the 7th, depende naman sa bilang yan Paano kung ang bilang ng iba ay nagsimula ng Lunes? Ikapitong araw, no? Di Linggo. Pag nagsimula ng Linggo, dahil ikapitong araw ay Sabado, paano kung iba namang araw, halimbawa ay nagsimula ng Martes, o di Biyernes ang ikapitong araw. So, iba't iba yan. Pero ang nakakatawa nga lang dito, pinag-uusapan po ng buong mundo kung kailan ba talaga ang pahinga. Pero di mo maririnig na pinag-uusapan kung ilang araw ba daw talaga dapat nagtatrabaho. Pinag-uusapan na yung pahinga, kailan magpapahinga, kailan dapat magpahinga. Pero hindi pinag-uusapan yung dapat daw magtrabaho, yung utos pala ng Diyos magtrabaho, kalooban pala ng Diyos magtrabaho. Okay. Ay, nako. Ang nakakahiya. Yun ang totoo. Pero may mas totoo pa dyan. Ano yun? Ang nakakahiya ay yung walang trabaho. Yun, alin ang mas nakakahiya? Diba? Walang nakakahiyang trabaho, basta marangal. Ang nakakahiya ay yung laki-laki ng katawan, kalakas-lakas, at takaw-takaw pa, at minsan may kayabang-yabang pa. Tapos wala naman trabaho. Ay, no. Itong nagka-pandemic, nagkaroon ng lockdown, so nabawasan yung mga job opportunities, kahit yung mga professionals na nawalan sila ng work. At alam niyo po, isa sa mga nakita ko na naka-touch sa akin, nakakatuwa kasi nakaka-inspire, yung isang professional, kung maalala ko, para siyang engineer ata, na since walang mga projects, hindi siya makapag-practice ng kanyang profession, alam niyo kung anong ginawa? Nag-delivery man ng Lazada. Siya, yung nag-deliver. Para sa akin, again, walang trabaho nakakahiya. Ang nakakahiya ay yung walang trabaho. Sabi po sa Kawikaan, chapter 20, verse 4, ang tamad ay hindi nag-aararo sa tagdinaw. Siya'y maghahanap sa anihan at walang matatagpuan. Nakakatawa naman nga yun daw tamad, hindi nag-araro, hindi nagtanim, hindi nagtrabaho, tapos nag-e-expect ng ani. Pa nga yung mga tamad, sila pa yung ang tinding mag-expect. Kahit may opportunity na, di pa rin niya yan ikagrant. Bakit? Tamad Lalo na at sa tingin niya yung opportunity na yun ay mababang uri o nakakahiya. Meron kayong kilalang gano'n? Yung parang, applyan mo to. Ay, hindi naman ang trabaho niya. Ito applyan mo. Ay, nakakahiya naman yung trabaho niya. Alam niyo, lalo sa panahon ngayon, pag nag-choosy ka pa sa work, ewan ko lang. Pero syempre, wisdom pa rin. Mamaya, pag-usapan natin yun. Ano pa? At kung sino pa ang tamad, sino pang tamad, sila pa yung mga matampuhin pag hindi nabigyan.
Kakatamad naman talagang bigyan ng tamad. Sino ka masarap bigyan? Yung tipong nag-aatika sa buhay, masisipag. Kaya nga sa totoo lang, ito'y personal kong opinion, ano? Maganda rin kung sana sinala yung mga nakalista sa binigyan ng ayuda. Maganda kung ang nabigyan talaga ng ayuda ay yung nagtatrabaho noon, tapos nung naapektuhan ng pandemic, ng lockdown, wala ng trabaho, yung binibigyan ng ayuda. Parang karamihan mo kasi ayoko nang magbanggit, ano? Pero sa mga napansin ko, ang dami tumanggap ng ayuda, yung mga wala naman talagang trabaho. Yung hindi talaga nagtatrabaho, hindi parang na-spoiled lang ng government. Okay? Bigyan, sila pa mga magtatampo kasi kadalasan niya, kung sino pa yung tamad, sila pa yung matampuhin pag dinabigyan. At ito pa talaga madalas kung sino pa ang tamad, sila pa ang matakaw. Ewan ko, bakit ganun? Kung sino pa yung tamad, siya pang matakaw. Siya pang maraming kumain. Siya naman walang ginagawa. Kilala kong life group member ko itong si Ken. Alam niyo po itong si Ken, hindi yan mapili sa trabaho. Talagang kahit taga-kaluskos ng manok at kahit taga-linis ng mga pinagkatayan ng manok, papasok at papasok ang tao niya. Bakit? Hindi mapili sa trabaho. Pero maporma yan. Maporma. Magandang lalaki. Sabi niya. Maporma, pero di mapili sa trabaho. Bakit ko ito binabanggit? Maraming maporma, walang trabaho. Mapili kasi. Maganda nga ang skin. Kasi ayaw nang naiinitan. Oo nga. Wala namang trabaho. Hindi ko po makakalimutan nung minsan kami nag-PEP sa Vietnam. Ito ang hindi ko makalimutan Nakakita po ako doon ng mga babae na naghahalo ng semento sa isang construction site. Yes, nagko-construction po yung mga babae. Walang pili sa trabaho. Again, walang nakakahiyang trabaho. Ang nakakahiya po ay yung walang trabaho. Kaya huwag mapili sa trabaho Yung iba kasi sasabihin, kaliit naman ang sweldo. Ay kung yun pa lang ang available Saka, tatandaan natin church, huwag laging sa sweldo nakatingin. Huwag laging sweldo ang tingnan pag magsisimula pa lang. Gain experience. Mahalaga yan. Bakit mahalaga experience? Kasi yan talaga ang nagpapataas ng sweldo. At syempre, pinagpapala ka ng Diyos as you gain experience. Diba? Sabi nga sa Bible, ang napagkatiwalaan sa kakaunti ay pagkakatiwalaan sa marami. Ano pa? Ito naman para sa mga kalalakihan na Tatandaan po natin, mga kalalakihan, na sa atin po iniatang ng Diyos ang responsibilidad ng pagtatrabaho. Kaya hindi po dapat obligahing magtrabaho ang asawang babae. Hindi kailangan obligahin. Okay lang kung ang intensyon ay makatulong. Lalo na sa panahon ngayon, di ba? Mas mabilis. Nga naman, tututusin. Hindi ko nilalahat pero kadalasan, mas mabilis makaipon, makapundar, ng mga gamit, kailangan. Yung mag-asawang pareho nag-work. Pero hindi dapat obligahing magtrabaho ang asawang babae. Okay lang kung ang intention, again, ay para makatulong, pero hindi ipapasolo sa babae ang responsibilidad. Mali yun. Di po kasi yon ang setup na gusto ng Diyos. Sapagkat Diyos na po mismo nagsabi sa kanyang salita, ang babae ay helper. Di ba? Sabi ni Lord kay Adan, bibigyan kita ng partner, suitable partner na magiging helper mo. Okay? So, ibig sabihin, helper lang. Hindi katulong. Yung iba kasi, ano ba ang gusto mo sa iyong mapapangasawa? Sabi, tinanong ng kabarkada, sabi ng lalaki, ang gusto ko masipag, marunong magluto, marunong maglaba, marunong mag-ayos ng bahay, marunong mag-alaga ng asawa, marunong mag-ayos ng mga anak.
Sabi nung tropa, ay hindi asawa ang hanap mo, katulaw. Bible, helper. A suitable helper. No. Pag sinabing helper, nung sinabi ko sa Bible na ang asawang babae helper, hindi katulong, hindi alila. Ano? Katulong, katuwang. Okay? Umaalalay. Ano? Not necessary siya lahat ang gagawa ng trabaho sa bahay. No. At hindi po nakakabawas ng kamatsyuhan yung paghuhugas ng plato. Hindi po nakakabawas ng pagkalalaki yung paglalaba. Hindi po nakakabawas ng pagkalalaki yung pag-aalaga ng anak. Okay? Kaya, again, ang babae po ay may option or may choice kung siya ay mag-work din to help, but not necessary siya mismo ang magtatrabaho to provide. Again, ang babae po ay helper, ang lalaki po ang provider. At kung ganun ang setup, kung ang babae ang provider, di magtatagal ay mahihirapan. Bakit? Mahihirapan si babae na ibigay ang respeto sa asawa dahil siya ang breadwinner. Siya ang kumikita eh. Yun talaga ang mga magiging end result niyan. Si lalaki naman, ano mangyayari? Liliit ang tingin sa sarili dahil di siya ang provider. Liliit ang tingin niya para bagang, alam niyo po, meron kasing inilagay talaga ang Diyos sa ating mga lalaki na ano eh, na yung desire to provide for the family. Ako po, SKL, share ko lang. Pag may mga araw po o panahon na ako para bagang pakaramdam ko, hindi ako nakakapag-provide ng sapat para sa aming pamilya. O kung minsan, nakakapag-provide ako pero sapat lang. Yung pang-needs lang. Pero syempre, minsan may mga wants yung mga bata. May wants kami mag-asawa, pero minsan hindi ko may provide. Alam niyo po, nalulungkot ako. Na parang feeling ko, yung, alam niyo, parang ang okay, pero totoo na agad-agad, ang sama kong ama, ang sama kong asawa, kasi hindi ako makapag-provide ng para sa family. Oo nga, nag-provide ko yung needs, pero minsan, di ba, may mga wants naman din tayo. Okay, no? Parang kasama agad asawa. Grabe. Pero yun talaga yung feeling ng tatay na hindi nakakapag-provide. Bakit? Kasi nilagay talaga ni Lord sa ating mga balikat ang pagpapasan, pag-provide para sa family. At hindi sa asawang babae. So, ano kailangan gawin? Mga lalaking may asawa, magtrabaho po tayo para makapag-provide po tayo sa family. Okay. Paano naman daw yung mga wala pang asawa? Meron din akong tayo dyan. Mga lalaking wala pang asawa at gustong mag-asawa, magtrabaho para makatulong sa pamilya at makaipon for your future family. Inyo. Oh. Sabi ng mga estudyante, ay, exempted kami. Hindi. Mga lalaking estudyante, mag-aral ng mabuti para kayo ay magkaroon ng magandang trabaho or negosyo, para kayo makatulong sa family, at para makaipon din kayo, dahil alam ko naman na hindi lamang pag-aaral ang gusto niyo sa buhay niyo. Gusto niyo rin naman magkaroon ng inyong family in the future, di ba? Actually, yung iba nga, pinag-aaral pa, gusto magpamilya na eh. Huwag gano'n. Ayan, para dapat, ano yung mga pamantayan ng mga dapat nagtatrabaho? Ito yun. Basta healthy at kaya ng katawan, maganda, nagtatrabaho yan. Hindi age ang basihan. Hindi pinag-aralan or whatsoever. Ito, basta healthy, kahit may edad na, yes. Basta healthy at kaya ng katawan, maganda, nagtatrabaho yan. Naalala ko po nung nagpunta kami ng Hong Kong naman. Ayan. Alam niyo po kaya tuwa ako kay Lord na ako biniless niyang maglingkod sa Kanya Kasi ito yung na-imagine ko, kung ako hindi naka-pastor, hindi ako makakapunta dyan sa iba't ibang bansang niya. Pero I am so blessed na ako biniyayaan ni Lord na maglingkod sa Kanya at ma-enjoy yung mga privileges ng isang pagiging lingkod niya. So again, nung nagpunta po kami ng Hong Kong one time, natripan po namin kumain ng sa KFC. Hindi ko po makakalimutan, meron dong isang matandang crew. Kasi nang tanda na po niya. Tandang babae.
At siyang nag-serve ng pagkain namin. Nalingali kong agawin at sabihin ko, Lola, ako na po. As in, hindi tita eh, Lola na. Alam niyo po kasi doon sa bansa nila, basta able, hinahire pa rin nila. Hindi sila masyado sa age. And actually, talagang gusto nila, ino-honor nila yung desire ng mga elderly na mag-work. Ino-honor nila, natutuwa sila sa ganun. Naaawa naman ako nung time na yun kasi kultura natin, pag matanda na, retire na dapat, di ba? Sa kanila, hindi ganun eh. Sa kanila, ang nakakaawa ay hindi yung matatanda. Ang nakakaawa, yung walang trabaho. Which is, nung ito naman yung naririnig ko, nare-realize ko, sabi ko, oo nga. Madami rin nga kasi, alam niyo yun, oo nga, may edad na, pero kung able ka pa naman, sige, magtrabaho ka pa. Bakit? Kasi imagine mo, pagpalagay mo na nga, medyo may edad ka na, pero malakas pa naman ang katawan mo, kaya mo pa, ano gagawin mo sa bahay? Diba? Parang may inip ka rin lang, kawawa ka rin lang. Eh di kagaling na nung may pinagkakalibangan ka, and at the same time, you are earning. May pinagkakalibangan ka at you are blessed, and at the same time, you're a blessing. Hirap din naman nga nung ikaw ano bang gusto mo? Nasa bahay ka na lamang at uupo ka na lang sa tumba-tumba, gano'n. O kaya ay gagawa ka ng mga sweater, gano'n na lang. Ay nako, lalo tayo mga Pilipino, mainipin kadalasan ng ganyan, hindi uubra yung mga... Naalala ko po nung nabubuhay pa yung lolo ko sa tuhod. Sabi ng lolo ko sa tuhod, patigilin niyo ako sa pagbubukid, mamamatay ako. Katanda na kasi, nag-aalala kami, baka ito'y mamaya sa paghahalaman matakid, yung hindi namin maintindihan nasa gitna ng kaparangan may nangyari na kung ano baga, di kami nag-aalala. Pero yun ang sabi sa amin, ako'y pigilan ninyo, patigilin niyo akong maghalaman, magbukid, ako'y mamamatay. Dahil tumatanda na nga hanggang sa pinigil na talaga nga ng mga anak. Alam niyo nangyari? Nung pinigil, di wala na exercise yung matanda, tumaba, kasakit, namatay. Halip na sana mas mahaba pa ang buhay. Pero ito. Ang nakakaawa talaga ay yung walang ginagawa, yung walang trabaho. Sabi nga nung isang walang magawa sa buhay, sabi niya doon sa isang busy, buti ka pa busy. Sabi nung busy, buti ka pa hindi busy. Sabi naman nung hindi busy, hindi, mas blessed ka kasi busy ka. At least, may pinagkakaabalahan ka. Ako, wala. Ano ba saysay ko? Wala nga akong magawa. Bakit? Trabaho gives you self-worth. Bigay sa'yo ng value. Hey, I can provide. Hey, ako hindi ako patay na butas sa bahay. Alam niyo yung patay na butas, yung wala. Hindi ako ganon. Hindi ako pakainin lang. I can provide. I am not just blessed, but I am a blessing. Amen. Number 3 na po tayo. Tutuloy lang natin yung verse, dinudugtong-dugtong ko lang Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho. Diba yun yung number 2? Ito yung number 3. At gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay. Ayan. Sariling mga kamay. Alam niyo po lamang na agad tayong mga born again dito. Dahil may pangako po ang Diyos tungkol dito Ano yun? Deuteronomy chapter 28 verse 8. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. Lahat daw po ng patungan ng ating kamay ay pagpapalain ni Diyos. So, advantage na natin yan. Kailangan ay may ginagawa. Bakit? Kasi yun po ang pinagpapala ng Diyos. Yung hinahawakan mo, yung pinapatungan ng kamay mo, yung ginagawa mo. So, kung ikaw man ay naririyan sa iyong tahanan, pwede ba sabihin mo, sariling kamay. Sariling kamay. Bakit ito pinasasabi sa inyo? Yung ginagawa ng sariling kamay mo ang pagpapalain. Bakit? Kasi di ka pagpapalain sa pamamagitan ng gawa ng kamay ng iba.
Yung iba kasi asa na sa gawa ng kamay ng iba. Ano? Parang nabubuhay na kahit walang ginagawa yung mga kamay niya, pero yung iba namang kamay yung pagod na pagod. You know what I mean? Huwag po nating itolerate ang ating anak na walang ginagawa. Lalo na kung yan i-graduate na. Lalo na kung may pamilya na. Ano? Huwag nating ito tolerate. Naalala ko po yung isang life group ko, no, si Kenneth. Hinihingi ko ng permiso sa kanya ito na i-share yung kanyang life story. Sabi po niya sa life group namin yung isang araw, siya daw kasi, pagka-graduate, ay parang 2 years siyang tumambay. Pagka-graduate niya, 2 years daw siyang tumambay. At nung tinanong ko, ano ginawa mo nung 2 years time na yun? Wala lang daw, nag-computer, nagba-basketball, tambay. At hindi ko makakalimutan yung kinukwento niya, tuwing kakain daw sa kanila, palibasa, blessed tong tao to dahil Christian family na rin eh. Tuwing kakain daw sa kanila, yun daw lagi ang kino-quote sa kanya ng nanay niya, ng mga kapatid niya, anong kino-quote na verse? Huwag pakainin ng tamad. Huwag pakainin ng tamad. Yun daw lagi ang sinasabi. Hanggang sa na-realize nga niya, pero grabe, ang tagal bago na-realize sa 2 years. Nung na-realize daw niya, sabi daw niya, ay, mag-a-apply na ako. Alam niyo po, ang nakakatuwa naman dito sa life group kong ito, nung nagkatrabaho, nagtuloy-tuloy naman, napakasipag. At isa siya sa masasabi na nating asset ng kanilang company. At talagang blessed na blessed ang kanyang boss sa taong ito. So, bakit ko yung binabanggit? Kasi nga, imposibleng hindi maramdaman ng family yung burden kapag merong isa na walang work. Ano? Kaya again, mga magulang, huwag pong itolerate ang anak na walang ginagawa. Lalo na kung graduate na. Lalo na kung may pamilya na. Bakit? Kasi kultura po natin yun. Yung huwag nang magtrabaho ang anak, lalo kung mayaman naman ang magulang. Ay di, mayaman tayo anak. Huwag ka nang maghanap buhay, huwag nang bahala sa'yo. Akala mo natutulungan mo yung anak mo? No. Magulang, pag ganun ang ginawa mo, you're making your child weak. Kasi hindi siya natututo sa buhay. Hindi pa marunong magluto. Ilang taon na, ang alam lang lutuin ay noodles. Sunog pa. 20 plus na, pero hindi pa rin marunong magbaligtad ng piniritong itlog. Pag binaligtad, nagiging scramble na yung sunny side up. Kailan niya matututo? Matututo lang yan pag hinayaan mo, parents. Hayaan mo siya. Hindi ko naman sinasabing hayaan, pabayaan mo na, bakala ka, mabuhay ka na ng iyo. O ito ang iyong tubig, ito yung bote, ito ang iyong gatas, magtimpla ka ng iyo. Hindi naman ganon. Ibig ko naman sabihin, yung baka naman hanggang ngayon, 20 plus na yung anak mo, graduate at malapit na mag-asawa, pinagtitimpla mo pa ng gatas. Pinupuntahan mo pa sa kwarto, tinatanong mo kung nag-toothbrush na. Come on! Yan naman mama na nga yan. And sorry for the word, baka miss na, bangulaw na. Hayaan mo na yung maging tao, hayaan mo na yung maging grown-up man. Come on! Bine-baby masyado, mag-aasawa na nga yan. Yan, abay turuang magtrabaho. Kung binata, huwag puro papogi. Magtrabaho para makatulong. Di ba? Meron po kasi tayong kultura na pagpara sa anak, buhos lahat. Ganun tayong mga parents eh. Nautawaan ko na kayo ngayon dahil magulang na rin ako eh. Lalo na yung mga yung mga lolo at lola, nako, matitindi yan. Pag yung kalbawa, hindi nakabili yung parents ng mga kailangan ng bata, ano sasabihin ng mga lolo at lola? Bakit walang diaper ang apo ko? Etong pera, ibili agad yan. Talagang matitindi. May mga linya pa yung mga lolo at lola na, ay kung hindi nyo yan ibibili, ako ang bibili para dyan. Ay, grabe, parang sabihin naman ng mga parents, ano ba naman to? Parang naman, hindi ko lang naibilit, nakakalimutan. Agad yung ang reaction ng mga lolo at lola
Ba't tinitipid nyo ang apo ko? Kung hindi nyo gustong ibili, ako ang bibili. Oh, hindi. Alam niyo po, mga parents, maging matalino. Magtira para sa sarili, huwag buhos sa anak. Bakit? Dahil pagtanda po natin, una, di natin alam kung tutulungan tayo ng anak natin. Wala ka siguraduhan. Pangalawa, kahit gusto ng anak tumulong, di natin alam kung may kakayanan silang tumulong pa sa ating mga magulang nila pagdating ng panahon na yon. Ba? Kaya magtira sa sarili. Bakit? Kasi di po natin pwedeng obligahin ang mga anak natin na tumulong. Lalo pa at may pamilya na din kanya. Tulong kung may pamilya na rin kanya yun. Alam nga namang, syempre, uunahin niya yung kanyang family. Ating maging pabigat. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kung kaya pa, ay maghanap buhay. Para hindi maging pabigat. Ayaw natin yun eh. Kaya wag buhos lahat sa anak. Amen ba mga magulang? At kung ikaw naman ay anak, ito naman ang ating magandang dapat nalalaman, ano? Kung ikaw ay anak, magpusa ka ng tumulong sa magulang mo. Ito maganda sa mag-asawa. Dapat laging nag-i-initiate ng help yung in-laws. Ano ibig sabihin? Yung babae ang dapat nag-i-initiate na tumulong sa family members o sa parents ng lalaki. And vice versa. Dapat gano'n. Bakit? Para di mo kang bias ang dating pag mismong yung anak yung tutulong sa mismong parents niya. Baka naman kasi maging bias ang dating parang lagi mo na lang tinutulungan yung parents mo. Maganda, nag-i-initiate na yung in-laws. Mahal, hari ibigay mo kina mama at papa. Bakit? Bigay mo, tanim natin. Maganda pa gayon. Na-attend. Ang tagal ko na pong born again, pero bakit di pa po ako nayaman? Malamang ito ang sagot yan. Ikaw din may ginagawa. Wala ka naman natang ginagawa, gusto mong yumaman. There you go. Kaan, chapter 10, verse 4. Ang mapagpabayang kamay ay dahilan ng kahirapan. Yung mapagpabayang kamay, yung walang ginagawang kamay. Ano daw yan? Dahilan ng kahirapan. Ngunit ang kamay ng masipag ay nagpapayaman. Kanino daw kamay ang nagpapayaman? Kamay ng masipag. So make sure na kung nag-e-expect kang yumaman, ay may ginagawa ka. Mahirap din naman yung we're expecting na tayo yayaman, wala man tayong ginagawa. So, again, maganda rin yung napapag-usapan natin. Ano? Dalawa lang po ang hanap buhay. It's either service or trade. So, okay lang if we will start small. At least meron kang ginagawa. At pag may ginagawa, syempre, sabi ko nga sa inyo kanina, at burst to tayo doon ka pinagpapala. Sabi po ng iba, marami daw, ang pinakamagandang negosyo ay yung passion mo. Kung ano daw yung hilig mong gawin, yun daw yung magandang negosyo. Actually, talaga nag-a-agree ako dyan nung una. Bakit nung una? Mamaya, ilalatag ko yan sa inyo. Sabi nila, pag mahilig ka sa kotse, siguro magandang business mo, car sales. Pag mahilig kang mag-workout, siguro maganda mag-put up ka ng gym. Yung mga taga Batangas mahilig sa lomi. So, maglagay daw ng lumian. Alam niyo po, sa negosyo, di pwedeng mahilig ka lang. Dapat may talent ka din dun sa ninegosyohin mo. Bigyan ko pa ng example. Kung hilig din lamang ang pag-uusapan, ang mga Pinoy po, mahilig kumanta. Tama? Ay, pag nagpe-fiesta na nga lang mo din sa barangay namin, tigigisa kong video di mo na maintindihan kung saan ka papaling
Wala ka nang masinsayan na walang nagdadaga sa ang joke. Oh. So, sa madaling salita, ang Pinoy mahilig kumanta. Pero ang tanong, lahat ba may talent kumanta? So, kung mahilig kang kumanta, at ang pagbabasihan mo ng negosyo mo, hilig mo, eh wala ka naman talent doon, do you think na magpapatronize ng boses mo? O ano, hindi man ako nagiging dito, no? Parang ang hard naman ni Pastor. Hindi naman. Kaya lang meron talagang mga binabagayan niya, no? Pero kasi pag kumakanta, talagang nanghihinayang sa boses yung mga nakakarinig at sabi, i-tape yan, i-tape ang bibig. Maganda bang ang kanta ko? Maganda ka. Ayan. Ito, pinupunto ko dito, church, di lang mema, negosyo. Iba kasi mema Mema, negosyo. Yung kahit lugi na, masabi lang may business. Maraming salamat po for patronizing our products, pero huwag ka lugi. Hindi ma-post lang. Dapat may wisdom din. Sa pagbi-business o kahit sa pagtatrabaho. Sa pagtatrabaho, working hard is not enough. We need to work smart. At kahit sa business, kailangan may wisdom. Para mapagpala ka nga talaga. Kasi yung iba sinasabi, may business naman ako pero ba't di ako nabe-bless? Pag-aralan mo. May wisdom ba na umiiral diyan sa business mo? O baka naman may mangala, may manegosyo. Okay? So, kailangan din ng wisdom dyan. Remember, binigyan tayo ni Lord ng wisdom para gamitin. Huwag may mala. Okay? Number 4. Tuloy po natin na. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay. Okay? So, that's number 4. Hindi pwedeng trabaho lang. Hindi pwedeng negosyo lang. Dapat yung trabaho o negosyo mo ay mabuti. Okay? Pastor, ako po may trabaho. Anong trabaho mo? Ano po? Yung nag-ano po kami? Nag-i-import po kami ng mga illegal. Ay, pastor, magandang business ko. Nabibes ako. Oo nga, ano ba ang business mo? Nag-buy and sell po kami ng mga sasakyan. Pero ano ho yun? Yung mga walang plaka. Ay, siya. Trabaho lang o may negosyo lang, dapat mabuti. Mabuting trabaho, mabuting negosyo. Sabi po sa Proverbs 13:11, wealth gained by dishonesty will be diminished, but he who gathers by labor will increase. Pagpapalain daw pala ni Lord yung mga naghahanap buhay talaga ng matino. Pero yun daw mga may kayamanan na na-accumulate pero sa maling paraan, mabilis daw yung mawala. Tama naman nga, di ba? At kung mapapansin ninyo, kapag hindi parehas, ang bilis mawala. Pag hindi parehas, ang bilis maubos. Alam ko yung mga nakikinig ngayon, hindi nakaka-relate kasi lahat ng inyong hanap buhay, lahat ng inyong negosyo, trabaho ay parehas. Lakas ng amen yan malamang. Number 5 na tayo. And this will be the last point. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay. So this is number 5. Upang siya ay may maibahagi sa nangangailangan. Yung pala naman yun. Alam niyo po, di ba? Madalas ang iniisip natin, kaya gusto nating magtrabaho o magnegosyo, para tayo i-bless. Para makapag-provide tayo ng needs ng ating family and at the same time, kahit yung wants. Pero ngayon po, habang tayo po ay humihingi ng biyaya sa Diyos na mabago, baguhin mo rin yung mindset mo patungkol sa paghahanap buhay. Lampasan mo ang dahilan mo sa pagtatrabaho mo na magka-income lang. Dapat magka-income ng higit sa kailangan para Para makatulong. Kahirap naman tumulong nung sapat na. Kailan ka ba talaga nakakatulong? Pag higit.
Okay? So yun ang hingin natin kay Lord. Lord, ako po ay nagtatrabaho, ako po ay nagbi-business, hindi para mag-earn lang ng sapat. Gusto ko po more than enough so I can be a blessing. Lord, ayoko pong bless lang sa work ko. Ayoko pong bless lang sa business ko. Gusto ko po blessed to be a blessing ako. Yun. Napag-usapan natin na maganda pala tumutulong din tayo. Ano? So, sino ba ang mga nangangailangan o yung mga dapat nating tulungan? Number 1 dyan ay family. Sabi po sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. Yan daw palang mga hindi nagpo-provide para sa kanyang mga mahal sa buhay, most especially sa kanyang mismong tahanan, ay ano daw? Ay para bagang itinanggi na ang kanyang pananampalataya at mas masahol pa, mas matindi pa sa mga hindi kumikilala kay Jesus bilang Diyos. O ano mo? At ang hindi ko makalimutan dito sa verse na ito, yung sa first part na sabi, anyone who does not provide. Diba? Kaya ano sabi, anong tawag? Who does daw yung mga hindi nagpo-provide? Ano? Sorry for the word. Ano? Pero yun, lino, anyone who does not provide for their relatives. Talaga naman nga minsan makakapagsalita ka na ng ganun sa mga hindi nagpo-provide for their family. Sino pa ang dapat daw tulungan? Yung mga kasama sa church. Galatians chapter 6 verse 10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people. So, to all daw pero mayroong i-highlight dito. Especially, may word na specially especially to those who belong to the family of believers. Yun. Sino ba yung family of believers na binabanggit sa verse na ito? Mga kasama sa church. Dapat tulungan, gawain ng Diyos, the church, tumulong sa mga gumagawa ng ipinapagawa ng Diyos. Ano ba yung pinagagawa ng Diyos? Ano ba yung standing order ni Lord? Diba? That is winning souls and making disciples. Kaya tumulong tayo sa mga gumagawa nito. Lalo na kung ikaw ay businessman or ikaw ay employed at talagang hectic ang schedule at di mo na magawang mag-life group, anong maganda mong gawin? Help the life group leaders. Help the soul winners. Paano paraan? Ponduhan mo. Taniman mo. Nakita mo yung life group leader, masipag, madaming inaalagaan. Tapos ikaw, dream mo yun, pero di mo magawa dahil na situation mo sa work or sa business. Taniman mo. I-bless mo yung tao. Sabihin mo sa life group leader, bro, ito nga pala yung konting budget, pandagdag mo pag nagla-life group ka. O, di ba? Di ka man nakapag-life group, pero naging part ka nung ipinapagawa ni Lord. At meron ka pa ring fear o takot na gawin yan. At sa isip mo, baka ikay magkulang, kaya ayaw mong magbigay. Listen to this verse. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. At kaya ng Diyos na pasaganahin ang lahat ng biyaya sa inyo, upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay, ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Wow! Alam niyo po yung isang version nito, naggandahan din ako. Sabi po kasi doon, and God will let you abound in every good things, so that we will be abounding, or we will abound in every good works. Ahayaan ng Diyos na ikay sumagana sa bawat mabubuting bagay upang ikay sumagana rin naman sa mabubuting gawa. Kaya every time na may desire ka to help, to bless other people, God will enable you to do that. Gagawin ka niyang able. I-bless ka niya ng more than enough para yung sobra, yung labis, yung surplus, yun naman yung kaya mong ibigay, ipantulong sa iba. Okay? Hindi lang yung magka-blessing ka na para sa iyo. Maganda hingin natin yung blessing na para din sa iba. At dapat you mean it. Bakit? Kasi when you mean it, yung humihingi ka kay Lord ng sobra para maipantulong sa iba, and you mean it, God will bless you ng matindi pa. Ang maganda example dyan, yung request ni King Solomon. Naalala ko yun Sabi ni Lord kay King Solomon, anong gusto mo? Bibigay ko sa iyo. Sabi ni Solomon, Lord,
Bigyan niyo po ako ng wisdom. Wisdom po para mapangunahan ko itong napakahalaking bansa o kaharian na itong pinagkatiwala niyo sa akin. At na-impress niya si Lord doon sa hiningi niya niyon. Bakit? Kasi hindi siya humingi ng, sabi ni Lord, hindi ka humingi ng para sa iyo. Ang hiningi mo ay para sa iba. Pwede naman sana humingi ka na ubusin ko yung mga kaaway mo, o payamanin kita, o gawin kitang tanyag sa lahat ng mga bansa. Pero hindi nang hiningi mo. Ang hiningi mo ay yung para sa iba. Ang hiningi mo yung para sa akin, sabi ni Lord. At alam niyo kung ano nangyari? Sabi ni Lord, at dahil ang hiningi mo ay hindi para sa iyo, kundi para sa akin, lahat ng hindi mo hiningi, ibibigay ko rin sa iyo. Galing ano? Kaya nga sabi ko sa inyo, pag humingi ka kay Lord ng more than enough na blessings, para makatulong ka sa iba and you mean it, God will bless you. Kapatid, pag ang hiningi mo ay di na lang para sa iyo, kundi para sa concerns ng Diyos, pati yung di mo hiningi, ibibigay mo sa iyo. Wow. Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things will be added unto you. Unahin mo ang Kanya. Magkaroon ka ng ganung katinding concern para sa mga bagay ng Diyos. At ang Diyos naman ang magdadagdag ng lahat ng pagpapala sa iyo. Amen. So, tayo po'y mag-pray. Atin pong tapusin ito sa isang panalangin. Ama, marami pong salamat sa biyaya na mapag-aralan, mapag-usapan ng iyong mga salita. Salamat po sa biyaya na kami po'y mapaalalahanan patungkol sa pagtatrabaho. Ano nga ba ang kalooban mo dito? Na ang gusto mo nga po kami magtrabaho, gusto mo kami ay maging responsible. Gusto mo kami, Panginoon, ay paunlarin at hindi ka nagtotolerate ng tamad. Salamat dahil pinapaalalahanan niyo kami, Lord, na gustong-gusto mo kaming mapagpala, kaya tinuturuan niyo po kaming maghanap buhay. Kasi yun ang pinagpapala mo, yung ginagawa namin. Lord, I pray na sa lahat po ng humihingi pa ng opportunities to work or magkaroon ng business, Lord, I pray, grant niyo po ang kanilang mga heart's desire. Bigyan niyo po sila ng pagkakataon para maging blessed. At hindi lang maging blessed, kundi maging blessing pa sa marami. Salamat po, Ama. Na I declare na lahat ng naaabot, nakakarinig ng message na ito, ay bibiyayaan niyo po, Panginoon, ng kalakasan sa pagtatrabaho, pagninegosyo. I am declaring that you will let them experience your uncommon favor sa kanila pong trabaho o negosyo. And I am declaring increase. I am declaring harvest, Panginoon. I am declaring na pasasaganahin niyo po ang bawat negosyo ng mga kapatid namin nakikinig ng mga messages na ito ngayon. At sa lahat po naman na nagtatrabaho, I am declaring increase. I am declaring promotion. Salamat, Lord, because you said in your word that you will bless the works of our hands. And thank you, Lord, for you also said in your word that you will let us enjoy the fruits of our labor. Lord, I pray and I declare na kahit po dumating na kami sa panahon na kami po ay mga may edad na, Lord, we pray na biyayaan niyo po kami na kahit sa panahong yon, patuloy pa rin po kaming nag-create ng wealth at patuloy po kaming nagiging blessing sa marami. Salamat po, Ama. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. Amen.